Hello, magandang gabi po. Ang ating pag-usapan ngayon ay yung nalalaman natin na inaanunsyo at sinasabi ni President BBM. Na ang gusto niya, reconciliation. Ang ibig sabihin po reconciliation ay makipagkaibigan na siya ulit. Ang tinutukoy niya lahat daw na mga naging kagalit at siyempre ang pinaka-main na kagalit dyan ay yung grupo ng mga Duterte. Lalo na si Sara Duterte at saka si Digong Duterte at mga kasama nitong mga senador, lalo na yung nanalo ng mga pro-Duterte senators na si Amy Marcos, si Villar Camil, si Bato de la Rosa, si Bongo, Marcoleta, at yun ang 5 nanalo, no? Pero mayroon pang kasama sa grupo din ay si Robin Padilla. At sigurado din dyan, kasama, siyempre, ang grupo naman ng medyo tahimik lang, pero mga pro-Duterte, kung titignan mo, sino-sino sila. Yan, sila po si Mark Villar, kapatid ni Camille, si Alan Peter Cayetano, kapatid ni Pia. So, ibig sabihin, si Pia, ganun din. So, siyam na sila. So, sino pang iba? Malamang po, malamang lang. Si Joel Villanueva, tapos si Wen Gatchalian, si Loren Ligarda, at yung dalawang nanalo na senador na veterano na sigurado ako nanalo po sila hindi dahil sa lakas ng alyansya kundi sa kanilang sariling lakas. Si Soto at saka si Lacson. Ang matitira, kalaban nila yon. So, ang nakatira sa kabilang bakod ay yung mga grupo ng yung mga grupong sabihin natin kakamping at sa mga dilaw na sila ni Risa Hontiveros, si Kiko Pagilinan at saka si Bam Aquino. So, ang natitira, yan yung solid mga tinitingnan ko, solid BBM yan. Sila ni Chis Escudero, si Tolpo may sariling mundo, yung Rapi, at saka si Erwin Tolpo na pinapadisqualify ko, may sariling mundo yan. So, yan po, ang sariling mundo nilang agenda nila ay gusto na maging presidente si Rafi o di kaya kasama si Tambi. Sino si Tambi? Tambaluslos si Ferdinand Martin Romualdez. So ito ngayon ang panawagan ko, no? Conciliation. Pakikipagkaibigan ulit at para daw wala na siyang problema at para daw bayan, tuloy-tuloy ang serbisyo sa bayan. Yun ang sinasabi. So ano ang reaksyon ng mga senador dito? Ang mga senador po, halos lahat sila isa ang reaksyon ng mga sila ni Jinggoy, although saka si GB binibilang ko na kagrupo na rin nila ni Duterte Black yan. So, ang sinasabi nila ay maganda daw yan, naalok, pero ang problema lang, mukhang si GB naman gusto niya sinseridad. Si Bato pinakamatindi. Kailangan extreme sinseridad kasi nakatikim na siya. Nakati-experience na siya kay mga pangako ni BBM na hindi natupad. Ang sinasite niya na pangako, yung nangako siya na hindi maaresto, walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, pero sekreto niya pinapaaresto si Duterte, si Digong Duterte. Yan ang puntos niya. Tapos ganun din ang panawagan ni Bongo na number 1 sa nakarang halalan. Kailangan ibalik niya muna si PRRD sa Pilipinas bago yung pag-uusap na makipagkaibigan na sila. At matindi rin sinabi ni Panelo. Ganon din dapat ipabalik niya ni Marcos si Duterte sa Pilipinas bago ang lahat. Tapos ang iba naman, of course hindi kasama ata sa plantilla kung anong pag-usapan, pero ang impeachment laban kay Zara ay tuloy. Anyway, wala naman problema ang impeachment yan. Tanggap naman ni Sara Duterte yan. Sabi niya, dugo sa dugo. Yan ang sinasabi pagdating sa impeachment. Bloodbath, kung sa English pa. Ibig sabihin, desidido naman si Sara at gusto niya mapatunayan na siya ay nanalo sa impeachment. At kung bakit niya sinasabi, para mapagtibay niya lalo ang kanyang pwesto, na kanyang minimithi na magiging presidente sa 2028 ay lalong maraming tao ang maniniwala sa kanya na totoo siya sa kanyang sarili sapagkat nilabanan niya yung impeachment at mapatunayan niya
na siya ay hindi corrupt. Yan ang patunayan niya. Of course, ano bang mga issue patunayan niya? Na wala siyang ninakaw sa confidential fund. That's number one issue. Na yung isa yung pagsasabi niya, pag-threat doon niya, pananakot kay BBM, kay Lisa Aranita Marcos at saka kay Martin Romualdez na ipapatay sila kung papatayin siya ay walang walang ibig sabihin kasi walang ang crime na tinakot. Sabi pa nga ay Mikot Attorney Neil Abayon here, sabi niya paano magkaroon ng grave threat kung ang ginamit na threat ay hindi naman krimen. Tama nga naman. Wala namang krimen na ipapatay ka kung patayin mo ako. Pero may krimen na ipapatay kita kung hindi mo gawin ang gusto kong gawin mo. Iba yun. Okay? So, ibig sabihin, because ang tinatawag sa atin sa prinsipyo sa batas natin na nullium crimen nullia pena sine lege, there is no crime if there is no law that punishes it. O walang krimen kung walang batas na nagpaparusa, ay ibig sabihin, hindi po krimen yun. So, that cannot also be used at pardon sa mga iba anti-Sara, that cannot be used to pin down Sara Duterte sa impeachment. Kasi hindi nga mo matawag yan na betrayal of public trust. The expression niya yon na natakot siya kasi nakakuha siyang impormasyon, ipapatay siya. So, next, ang sa confidential fund naman po, the only way na mapatunayan ay kung mapatunayan po kung saan talaga napunta ba talaga sa bulsa niya. But the problem is, until now, Paulo Ortiga, sobrang yabang, ay may nabanggit pa kung sino mga pangalan na mga ginagamit sa pag-issue ng resibo, sinasabi niya, mga Merigis Piatos, paganda ng mga pangalan. Paulo, you must remember that is not a proof that Sara Duterte pocketed the money. What is the proof? Yung makita mo na binulsa talaga yung pera. Why? Because you should know if you are bright enough, if you are intelligent enough, dapat alam mo na kaya nga tinawag confidential fund yan, para maitago ang pangalan ng taong tumanggap ng pera. And the only way to hide the identity of the person who received the money is to make a fictitious name, to make an alias name. Ganun lang po kasimple. Kailangan mo pa bang i-memorize yan, Paulo Ortega? Na kakahiya naman ito mga taga-La Union, ang inihinalal ninyo, pinanalo niyo pa nakaraan, kulang sa talino. O, di ba? O, ngayon, look at yourself. Yourself, as it appears, is a picture of 1,000 corruptions. So anyway, yan lang po masabi ko. Hanggang ngayon, nagsasabi si Paulo Ortega na alamin pa nila kung saan talaga yung pera sa confidential fund napunta. Kasi sa ngayon, tumigil sila sa pag-imbestiga sa Kongreso nung nalaman nila na tinanggap pala ng dalawang colonel ng Armed Forces of the Philippines na sina Colonel La Chica and Colonel Nolasco. So, beyond that, wala pa silang alam kung saan napunta. But then, ang sinasabi ko naman dito is, para sa bayan, walang ibang paraan, BBM, para matiwasay ang takbo ng iyong presidency. Hindi po makatulog ang marami sa mga kababayan mo na iniisip lagi, bangag ba yan? Kahit anong tanggi mo, hindi po mawawala sa isipan namin na ikaw ay bangag. Ganun lang po kasimple yan. There is only one way para mapatunayan mo na hindi ka bangag. At mind you, BBM, nobody is cool in his conscience. Our hearts are revolting to see a president who is suspected as bangag. Ha? Dapat ikaw mismo ipakita mo na hindi ka bangag. Ganun lang. And there is only one way. Hair follicle test. Sa amin po, no follicle test, no reconciliation. Ganun lang po. Aywan ko, wala pa kami pakialam sa mga senador. Sa aming grupo, na kailangan namin malinis na pamamahalaan, ay dapat no hair follicle test, no reconciliation. Ngayon, with respect to the Dutertes, di ba sila ni Mig Subiri, tsaka Mig Nograles, at saka si Pulong Duterte, at saka si Sebastian, nagpa-drug test sila, pareho silang negative sila lahat. At least, ganun din ang gagawin mo. So, bakit hindi mo gawa-gawa yan? Ano bang meron dyan?
Tapos sasabihin mo sa only they are demanding. No, the people are demanding for it. Hindi lang mga Duterte humingi niyan. Mga tao po are demanding niyan. At saka wala kang pwedeng sasabihin, hindi mo pwede sabihin na si Digong ay addict sa fentanyl. Bakit? 2 buwan mahigit na po siya sa kulungan, hindi man lang nakatikim ng droga. So ibig sabihin, hindi po siya addict. Gano'n na kasimple. So ulitin ko pa, panawagan ko, Mr. BBM, no hair follicle test, no reconciliation with the people. You will forever remain in us as a revolting conscience. Ganun naman po ang aking masasabi at magandang gabi po sa lahat at abangan nyo, may susunod pa ako na live ngayon.